mag-ingat sa pagtanggap ng tulong mula sa isang estranghero. Hindi mo na nalaman kung sino siyang talaga at kung ano ang kapalit na hihingin sa tulong na sa'yo'y iaalok. Ganyan ang tema ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang kontrata sa isa na naman gabi ng lagi. Nay, naninigarilyo ko na naman. Ipinagbawal na yan ng doktor, hindi ba? Ito na nga lang ang kaligayahan ko. Bakit ba naman kinokontra niyo pa? Dahil nga hindi gumagaling ang pag-ubo mo. Kung mamamatay, di mamatay. Nay naman. Dalawa na nga lang tayo magkasama. Gusto mo pa ako iiwan. Napalaki mo ako ng maayos kahit wala si tatay. Kahit inabandonan niya tayo noong maliit ka pa. Yun na nga eh. Bakit sinasadya mong pahirapan ang sarili mo? Gayong alam mong kailangan kita. Gusto ko tumagal pa buhay mo, Nay. Hindi na ako gagaling. Buti nga itong ganito. Habang may nalalabi pa akong hininga, magawa ko ang gusto ko. Kung sinabing hindi ka nagagaling, ano ba talaga sakit mo, Nay? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Nay, huwag mo akong titigan ng ganyan. Ano ba talaga ang sakit mo? Yosef, kanina ka pa dito? Oo. Hindi na matutuloy yung pagtatalo natin, Zaida. Hindi ko kayang iwan si nanay ko. Umiiyak ka? Ito, basahin mo. Nakita ko yan doon sa basura namin. Teka, babasahin ko. Yosef, nakalagay dito. Kalat na ang cancer sa baga ni Aling Marina. Oo. Hindi niya sinabi sa akin ito. At hanggang kanina nagtalo pa kami dahil sa paninigarilyo niya. Kaya pala sinabi niya hindi na siya gagaling. Yosef, Nagsinungaling siya sa akin. siguro dahil mahal ka niya. Anong klaseng pagmamahal yun, Saida? Bakit inilihim niya sa akin ang kalagayan niya? Mag-usap muna kayo. Huwag kang magalit sa kanya. Mag-usap? Ano pag-uusapan namin? Ni ayaw niyang makinig sa akin. Hindi niya ako mahal, Saida. Sa halip na gumawa siya ng hakbang para kahit papano madugtungan pa ang buhay niya, lalo niyang pinabibilis ang kanyang kamatayan. Tama na. Kung gusto mo, sasamahan kita. Umuwi tayo ngayon. Kausapin natin siya. At pakiusapang magpagamot. Hi, Aling Marina? may kasama ko si Saida. Kakausapin niya kayo. Yosef! Ang nanay mo! Ayun sa kusina! Nakahandusay! Ha? Hindi. Nay! Nay! Wala siyang malay! Dali na natin siya sa ospital! Sabi ng doktor, mas mabuting i-confine na si nanay. Sige, Yosef.
Uuwi na muna ako, ha? Babalik ako mamaya para tulungan ka sa pagbabantay sa kanya. Saida, salamat ha. Ano ka ba? Bakit ka nagpapasalamat? Gusto kong damayan ka. Gusto kong matiyak na kahit paano, madurugtungan pa ang buhay ni Aling Marina. Kalesa. Bihira ng kalesa dito sa bayan natin ha. Magsasakay po kayo? Magsasakay ako ng pasahero. Ay, saan ba kayo? Ay, ako lang po. Sa Barrio Mapayapa. Ay, sakay na iha. Mas mabuti bumiyahe na tayo bago dumilim. Malayo-layo ang baryo mapayapa. Yosef, sige na. Babalik din ako. O sige, may pambayad ka sa kalesa? Oo, may pera pa ako sa bulsa. Sige, ingat. Ha? Ano yan? Parang nakita ko nag-apoy ang bato ng kutsero. Bawat nilalang may pagkakataong pumili sa mabuti at masama. Ano po yun? Yung lalaking kasama mo, kailangan pumili siya sa pagitan ng masama at mabuti. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi po ba lahat naman ng tao dumarating sa buhay niya na kailangang pumili siya sa pagitan ng mabuti at masama? Ay, oo. Pero iba ang daraanan ng kasama mong lalaki. Ha? Papasanin niya ang kapalit ng isang kahilingan. Huh? Sino ka? Kanina ka pa ba dyan sa tabi ko? Kanina pa. At nararamdaman ko ang pagdurusang nasa puso mo. Sino ka ba? Ngayon lang kita nakita sa buhay ko ah. Pero kung magsalita ka, parang kilalang kilala mo ko. Matagal na kitang sinusubaybayan. Performer ka sa circus, flying trapeze. Ikaw at ang iyong mahal na ina. Salamat sa pagsubaybay mo. Pero sa oras na ito, kailangan bumalik na ako sa loob ng ospital. Si nanay ko, Malubha ang kalagayan. Alam ko. Bakit mo alam? Sinusubaybayan ko kayo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Pasensya na. Sobra lang ang pag-aalala ko sa kanya. Pwede kitang tulungan. Cancer ang sakit ng nanay ko. Pwede ko siyang pagalingin. Magkano? Magkano kailangan mo? Hindi salapi ang kailangan ko, Joseph. Ano? Ang iyong kaluluwa. Nalalapit na? Oo, Delia. Nararamdaman kong may papalit na sa akin. Asero, bakit sa sinabi mo yan? Sa halip na tuwa ang maramdaman ko. Higit ako ngayon nag-aalala. Wala kang dapat ikatakot, Delia. Natitiyak ko. Sino man ang papalit sa akin, tataglayin din niya ang mata ng konsensya na tinaglay ko. Paano ka nakakasiguro? Tandaan mo, Delia. Walang taong likas na masama. Kaya lamang sumasama ang tao ay dahil sa impluwensya ng Diablo. Asero, Kaya hindi ka dapat matakot o kabahan. Matagal pa nang hinihintay ang pagdating ng papalit sa akin, Delia. At ngayong nakita ko na siya. Asero, Wala tayong gagawin ngayon, kundi hintayin tanggapin niya ang hamon.
Ang kaluluwa ko. Iyon ang hihingi mong kapalit. Sige, salamat na lang. Babalik na ako sa loob ng ospital. Sandali. Narito ang kontrata. Niloloko mo ba ako? Hindi ko naiintindihan ang nakasulat dito. Yan ay Latin. Ang nakasulat dyan, tatanggapin mo ang tulong ko. Kapalit naman ay ibibigay mo sa akin ang iyong kaluluwa. Ganun ba? Oh, sa'yo na ang kontrata mo. Ayan, aray, ang talim ng papel mo. Nasugatan daliri ko. Isang patak ng dugo. Yan lang ang kailangan ko. Sarado na ang kasunduan natin. Teka, sandali. Hindi naman ako pumayag sa kasunduan. Pumayag ka. Haya ng patak ng dugo. Ha? Nasa bahagi ng papel na kung saan dapat kang pumirma. Pero... Bukas ng umaga, magaling na ang iyong ina. Sige. At sa tamang panahon, babalikan kita para singilin sa hiningi ko sa ating kasunduan. Ha! Bilis! Bilisan mo, kabayo! Marami pang kaluluwang kailangan natin iligtas! Bilis! Bilis! Panaginip. Napanaginipan ko. Nagpapatakbo ko ng kalesa. Mabilis. Mabilis na mabilis. Joseph? Gising ka na pala. Tumayo ka na dyan, anak. Sabay tayo mag-almusal ngayon bago ang practice natin sa flying trapeze. Ano ginagawa mo rito sa bahay, Nay? Hindi ba dapat nasa ospital ka at naka-confine? Ako rin nagtataka, anak eh. Pagising ko ngayong umaga, masigla ang pakiramdam ko. Nawala na yung panghihina at pag-ubo. At ang higit kong pinagtatakahan, mapait ang panlasa ko sa yosi. Ni ayokong tumkim nito. Kaya pinauwi na ako ng doktor. Ang sabi niya, magaling na ako. Pero cancer ang sakit mo, Nay. Magaling na ako. Yun nga ang sabi ng doktor. Oh, masaya, hindi ba? Wala na tayong pag-aawayan. Hindi ka na magagalit sa pagsisigarilyo ko dahil makapagpa-practice na tayo ng trapeze ng tuloy-tuloy. Akala ko mabuting balita ang darating. Bakit naghuhukay ka ng libingan? May kapalit ang pakikipagkasundo sa sugo ng kadiliman. Asero, ang sabi mo, nakita mo na ang papalit sa'yo. Oo, Delia. Pero ang libingan ito ay hindi para sa kanya. Kanino kung ganon? Malalaman mo rin. Kailan pa ba tayo magkakaroon katahimikan? Hanggang kailan mo iingatan ang naunang kontrata? Hanggat ako'y may hininga, Delia. Hiingatan ko ito. Hindi ko papayagang mapasakamay ito ng demonyo. Kaya bumalik ka na sa kubo. Tatapusin ko ng paghuhukay ng libingan. Nakita ko kung paano kayo nag-practice kanina sa trapeze. Ang galing! Parang hindi nagkasakit si Aling Marina. Natutuwa rin ako, Saida. Natutuwa ako sa nakita kong biglaan niyang pagaling. Pero lungkot ang nararamdaman ko sa pagsasalita mo. Paano ko aaminin sa yung nakipagkasundo ako sa isang estanghero? At natatakot ako sa darating niyang paninigin. Yosef! Huy! Saida, siguro napagod lang ako sa practice namin ni nanay. May sasabihin pa naman sana ako sa'yo. Ano yun? Hindi ba?
Kaya sana tayo magtatanan dahil balak akong ilayo sa'yo ni tatay. Oo. Pero dahil kay nanay, hindi natuloy yung pagtitanan natin. Yosef, kukunin ako ni nanay. Isasama niya ako sa Maynila para doon magtapos ng college. Paano ako? Tayo? Babalik naman ako. At saka pwede pa rin tayo magsulatan. Saida. Hindi kita kalilimutan. Pero pakiusap, huwag mo rin akong kalilimutan. Anya! Ulan! Bakit mo ako tinawag, Lucille? Tinawag mo rin ako. Mga alagad! Panahon na upang sakupin ko ang mundo! Paano ang iyong amang si Lulyo? Siya pa rin ang sugong pinakikinggan ng mga tao. Kapag nasakop ko ang mundo, ako na ang pakikinggan nila! Ako na ang susundin nila! Paano mo yun gagawin? Tutulungan niyo akong bawiin ang nawalang kontrata! Alam mo kung nasaan ito? Hahanapin ninyo para sa akin! Saan tayo magsisimulang maghanap? Sa huling lugar na kung saan nakita ang kutsirong si Asero! Anak, inumin mo ang kape o. Mula ngayon, hindi na rin ako titikim ng alak. Salamat, Nay. Natutuwa ako sa nakikita kong pagbabago mo. Ay dahil masarap palang mabuhay. Masarap maging malusog, malakas, at walang bisyo sa katawan. Nakakapanibago lang. Kasabay ng pagaling mo, nagbago rin ang mga pananaw mo sa buhay. Dapat lang siguro. Eto pang pandesal. Isaw-saw mo sa kape. Oh, Masarap magkape, nakasalo kita, anak. Miss ko tong baby ko. nakakaasiwa naman, Nay. Hindi na ako baby. Basta lagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal kita. Ako po. O sige na, magkape na lang tayo. Huwag mo na akong kinikiss. Nakakaasiwa eh. Binata na nga talaga ang anak ko. Oh, sige na. Gusto ko araw-araw ganito tayo. Practice sa umaga, show naman sa flying trapeze pagdating ng gabi. At bago matulog, mag-uusap ulit tayo. Maraming panahon ang sinayang ko sa bisyo. Hindi kita napaglaanan ng panahon, anak. Pero ngayon, alam ko na. Alam ko na ang mga pagkukulang ko. Ay, naku, ano yan? Nasaan ang sementeryo? Ang dating sementeryo! Hindi namin alam. Saan inilipat? Sumagot kayo! Sinong nakakaalam kung nasaan ang dating sementeryo? Anya! Ulan! Patayin niyo silang lahat! Matagal na po kayong naninirahan dito sa aming bayan. Pero bakit nito lang magkasakit si Aling Marina? Saka ko napansing nagpapatakbo kayo ng kalesa. Hilay-hilay ang takbo, Matik. Hindi nagmamadali ang pasahero. Mang Asero! Natatandaan mo pa pala ang pangalan ko. Opo. Bakit nga po bigla na lamang kayong nagpakita sa amin? Abala ako sa pagiging sepulturero sa sementeryo. Kaya pala hindi ko kayo nakikilala. Hindi pa ako nagawi sa sementeryo.
Buhay pang lahat ang kapamilya ko. Ganun ba? At sana, magtagal pa bago kami maihatid doon na mahal sa buhay. Tama itong ginawa mong paglayo. Bibiyahe ka patungong Maynila. Mag-aaral po ako sa Maynila. Kaya papunta ako ngayon sa terminal ng bus. May lilibing sa darating na araw. At hindi mo na ito dapat masilayan. Ililibing? Sino pong ililibing? Bakit nyo alam? Patay na ang mga tao dito sa bahay na pinasok natin. Pero hindi nila itinuro kung saan inilipat ang mga puntod sa dating sementeryo. Kailangang matuntun ko yun bago malaman ng aking ama na narito rin ako sa lupa! Nasaan si Acero? Ituro mo sa akin kung nasaan ang dating kutsero. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala ka rin lang pakinabang sa akin, tanda. Anya, patayin mo siya! Hindi! Wag! Wag! Lucido, anong ginagawa mo dito sa mundo ng mga tao? Ikaw ang dapat kong tanungin, Ama. Bakit hindi mo pa isinalin sa akin ang iyong kapangyarihan? Darating ang iyong panahon. Ngayon ko na gustong maghari. Hindi ko ito ibibigay sa'yo hanggat hindi ganap ang pagsunod mo sa'kin. Ako pa ba ang inaasahan mong magpapasakop sa iyo? Samantalang ikaw na aking ama. Ikaw mismo ang nagrebelde rin sa lumikha sa iyo. Ibigay mo na ang nararapat para sa akin. Hindi. Wala kang karapatan sa aking kapangyarihan. Pero narito na ako sa lupa. Pag nahanap ko na ang nawawalang kontrata, lahat ng narito at lahat ng ayaw mong ibigay sa akin ay mapapasakin. Hahadlangan ka ng kutsero. Kung mauunahan niya ako. Pero sa pagkakataong ito, sisiguruhin kong mabubura ko sa ibabaw ng mundo ang iyong kutsero. Matandang kutsero. Wala akong nakikilalang kutsero sa ating bayan. Na siya ring sepulturero sa sementeryo. Pero ang sabi niya, Auntie, matagal na siyang naninirahan sa ating bayan. Talagang wala akong maalala, Saida. Ang alam ko, isang babae ang naninirahan sa sementeryo. Delia ang kanyang pangalan. At siguro, may edad na rin siya ngayon. Hindi pa ako nagawi sa sementeryo. Wala namang dahilan para dumalaw dun. At wala rin naman kaming dadalawin dun. Pero hindi naman yun ang pinagtataka ko, Auntie. Kung ganon, ano? Zaida? Sinabi nung kutserong naghatid sa akin sa terminal ng bus na may mamamatay sa darating na araw. At mabuting lumayo ako upang hindi ko tumasaksiyan. Oh, mahabaging langit. Baka siya mismo ang killer. Kung killer siya, bakit magalang siya sa akin at matulungin? Mahiwagang lalaking yun. Yun nga pong dahilan kaya ko siya binanggit sa inyo. Totoong mahiwaga siya. Pati ang mga sinasabi niya. Huwag mo kong hamunin, Lucido. Talagang hinahamon kita, Ama. Iharap mo sa akin ang kutserong yon. At sa harap mo mismo, gagawin ko siyang abo. Magsisisi ka. Walang demonyong nagsisisi. Nakalimutan mo na ba yun, Ama?
Hindi ko ito mapapayagan. Hindi! Hindi! Mahimbing ang tulog ng aking anak. Mas mabuting hindi ko na siya gisingin. Tutuloy na ako sa karnabal para mag-practice sa flying trapeze. Mag-iiwan na lang ako na may clean sulat para sumunod siya doon. At sabay na kami mag-almusal pagkatapos ng practice. Hangin? Saan ang galing? Sasama ka sa akin. Sino ka? May mukha ako nakikita. Ngunit ang kabuuan ay yung katawan. Ito'y hangin! Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Tayo na. Hindi! Huwag! Ayoko! Wala siyang kinalaman sa kutsero. Patayin mo na siya. Hindi! Kung sino ka man, maawa ka! Ngayon pa lang kami nagiging masaya ng aking anak. Ayaw kong marinig ang salitang yan. Ayaw kong may taong masaya at maligaya. At ano ang gusto mong gawin ko? Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Huwag mo lang akong patayin. Papatayin ko na siya. Teka, Anya. Sandali. Sabihin mo, anong tulong ang kailangan mo? Wala kang maitutulong sa akin. Pero kung alam mo kung saan inilipat ang mga puntod sa lumang sementeryo, bubuhayin kita. Oo, alam ko. Sasamahan ko kayo doon. Alam ko kung nasaan na ang bagong sementeryo. Ang mga aso, umaalulong. May tumuntog sa simentero na hindi malinis ang kalwa. Naku, nag-iisa pa naman ako ngayon. Hindi pa nakakabalik si Acero. Nasaan ang kontrata? Hindi ko alam kung ano hinahanap mo. Talaga? Anya, paaminin mo siya. Nasaan ang kontrata? Anong gagawin niyo sa kanya? Huwag kang makialam. Umalis ka na habang nakapagpipigil pa akong kitli ng buhay mo. Hindi! Wala akong alam sa hinahanap mo. Anya, gawin mo na ang dapat mong gawin. Nasaan ang kontrata? Hindi ko alam. Nasaan? Sabihin mo, ayaw mong mamatay. Ituro mo na, nasaan ang kontrata? Yosep! Anak! Hindi ka maniniwala sa nangyari sa akin. Yosep! Yosep! Asan ka? Yosep! Wala siya rito sa bahay. Pero iniwan ko siya kanina na natutulog pa siya. May kababalaghang nangyayari dito sa aming bayan. Kailangan mahanap ko si Joseph. Baka mapahamak ang aking anak. Oras na ng paniningil. Kailangan ko nang kunin ang ibinigay ko kay Joseph. Joseph? Anak? Nasaan ka ba? Marina, kailangan ka na sa karnabal. Kanina ka pa hinihintay doon. Sino ka? Ngayon lang kita nakita. Hinihintay ka na ng mga tagapanood. Hindi. Kailangan mahanap ko si Joseph. Mas kailangan ka ng mga manonood. Aray! Mainit ang iyong palad! Nakakapaso! Bitiwan mo ko! Ilang oras na lang ang nalalabi para sa'yo, Marina.
kailangang gamitin mo ito sa pagpapasaya ng mga tao. Ano nangyayari? Bakit naririto ako sa taas ng trapeze? Hindi pa nakakabit ang net sa ibaba. Nag-swing mag-isa ang aking kinakapitan. Pero kailangan ituloy ko na palabas. Kahit walang net. Naghihintay ang mga tao. Bigla akong kinabahan. Hindi ako makahinga. Nakahinga na ako. Pero nabitiwan kong baso. Parang may mangyayaring masama. Hindi ko naabot ang swing! Pabagsak ako! Nay! Nay! May pulso pa siya! Tulungan niyo ako! Dali natin sa ospital nanay ko! Hindi! Ipinikit niya kanyang mata! Nay, wag! Nay! Nay! Joseph! Joseph! Ikaw! Ikaw ang pumatay kay inay! Pinagaling ko siya. Nawala ang kanyang cancer. Tumupad ako sa kontrata natin. Sinungaling ka! Natitiyak ko ikaw ang nagtulak sa kanya para lumambitin sa trapis na hindi ako kasama. Itinulak mo siya sa kanyang kamatayan! Joseph, lahat ay nakatakdang mamatay. Pinigil ko lang ng ilang linggo ang sayong ina. Hayop ka! Niloko mo ko! Oso! Walang talabusagin ang suntok, sipa, saksak, o ano pa mang paraan para ako'y masaktan. Hindi ako taga rito sa mundo mo. Demonyo! Isa kang demonyo! Tama! Ngayon mo lang ba nalaman? Anong kailangan mo sa akin? Bakit nagpakita ka pa rito sa libingan ni inay? Ikaw ang kailangan ko. Nakuha mo na ang aking kaluluwa. Wala na akong maibibigay sa'yo. Ikaw ang makabagong kutsero. Tauhan na kita ngayon. Wala akong gagawin para sa'yo. Umalis ka na rito. Kailangang mapabalik mo sa impyerno ang anak kong si Lucido. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Wala akong gagawin para sa'yo. Hindi mo ko mauutusan. Hindi mo ko mapasusunod. Wala ka ng pamimilian, Joseph. Nang makipagkasundo ka sa akin, ibinigay mong kaluluwa mo sa akin, pati ng iyong buhay. Hayop ka! Traitor! Demonyo nga ako, hindi ba? Pero makinig ka. Ibabalik ko ang iyong kaluluwa. Basta't pabalikin mo muna sa impyerno ang rebelde kong anak. Hindi! Ayoko! Sinabi ko na sa'yo, wala kang pamimilian. Ngayong patay na ang iyong ina, tuwing sasapit ang dilim, magpapalit ka ng anyo. At ikaw na kutsero, ang aking magiging tagasingil.
Delia, Sir, ano nangyari? Duguan ka. Marami ka sugat. Sinong gumawa nito sa'yo? ang anak Ang anak nino. ng demonyo. Delia, nakuha ba nila ang lumang kontrata? Hindi. Dadaling kita sa kubo. Gagamutin kita. Sir, Huwag ka na magsalita. Gagamutin kita. babalik sila. Para patay ka. Delia! Delia! Hindi, huwag! Delia! Delia! Demonyo ka! Kinuha mo ng lahat sa akin! Si Delia! Siya na lamang ang nalalabing dahilan kung bakit ako nabubuhay! Pero kinuha mo pa rin sa akin! Pero kahit anong gawin mo, hindi ko ibabalik ang lumang kontrata sa iyo! Isasama ko yon sa aking kamatayan! Delia! Delia! Manong, narinig ko ang pagsigaw mo mula sa puntod ng aking ina. Ikaw ang bagong kotsero. Bakit mo alam? Teka, ikaw yung matandang kutsyerong naghatid kay Saida sa bahay nila. Ako nga. Mula nang makita kita, sinubaybayan na kita. Bakit? Alam ko ikaw ang pipiliin upang ipalit sa akin. Hindi ko maintindihan. Ako ang dating alipin ng demonyo. Pero sinubay ko ang isang utos niya. At mula noon, nagtago ako. Nagkubli ako sa inyo ng isang matandang sepulturero. Anong utos ang sinuway mo? Isang kontrata na dapat ay pipirmahan ko sana sa isang bayan upang ang mga kaluluwa ng naninirahan doon ay masanla sa kanya. Hindi ko yun dinala. Hindi ako sumunod. Dahil hindi naman talaga ako masama. Hindi ko kayang ibulid sa impyerno ang mga kapwa ko tao. At ang kontrata? Narito sa sombrero ko. Nakasiksik dito sa loob. Kaya't lagi kong suot ang sombrero. Anong kinalaman niya sa sinapit ng babaeng ito? Patay na siya. Siya ang asawa ko. Siya lang ang nakaalam ng lihim ko. Pinatay siya ng anak ng demonyo. Hindi. Kung paanong pinatay ng demonyo ang aking ina, ikaw naman ay... Makinig. Mamayang gabi, magpapalitan nyo ka. Huh? Kailangang ihanda mo ang iyong sarili. Gagamitin ka ng demonyo sa masama. Pero labanan mo ito. Sa pagpapalitan nyo mo, gamitin mo ang kapangyarihang matutuklasan mo para tapusin ang masasama. Isang matandang lalaki ang nakita ko. May kasama siyang higit na bata. Magkatuwang nilang inilibing ang babaeng pinahirapan ko. Maaring sila ang alipin ng aking ama. Nasa kanila ang kontrata. Kailangang balikan ko sila. Tatawagin ko si Ulan. Kailangang magmadali tayo. Pag nagpalitan nyo ang bagong kotsero, magkakaroon siya ng kapangyarihang labanan tayo. Dumito ka na rin sa kubo. Mas makabubuting manatili ka dito hanggat hindi mo pa natututulong kontrolin ang kapangyarihan mo. Anong nangyayari sa akin? Sumasakit ang buo kong katawan. Para akong unti-unting namamatay.
Nag-aapoy ako. Yan ang kapangyarihan mo. Sino mga hawakan mo o titigan ay magiging amo. Pero Joseph, kairanin mo ang iyong puso. Labanan mo ang kasamaan. Paraanin mo ko, tanda. May trabaho kong dapat tapusin para sa aking bagong Panginoon. Joseph, hawak na ang iyong kaluluwa. Pero hindi ang iyong espiritu. Hindi ang iyong puso at pagkatao. Gawin mo ang tama. Gamitin mo ang kapangyarihan mo sa mabuti. Siya! Bilis! Bilisan mo pa, kabayo! Marami tayong taong papatayin! Siya! Ho! 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 Hindo! Hindo! Itong panaginip ko. Ang kalesang tumatakbo ng mabilis. At itong nag-aapoy kong mukha. Bravo, Kutsero! Sino ka? May sungay ka. Ikaw ang anak ng demonyo. Tama! At ngayong nagkakilala na tayo, tapusin na natin ito! Wala kang laban sa akin. Hindi naman ako ang lalaban sa'yo. Anya! Tapusin mo na ang walang kwentang Kutsero! Oh. 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 Nagbalik ang normal ko ngayon. Ngayon, hihigupin ko na ang iyong hininga! Hindi! Hindi! Gawin mo ang tama. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa mabuti. Apoy! Bumalik ka sa aking pagkatao! Apoy! Bumalik ka! Mamatay ka, Kutsero! Apoy! Magbalik ka! Magbalik ka! Ah! Nagbalik ang apoy sa iyong mukha! Oh! At ngayon, ako naman! Hindi kayang patayin ng latigo ang hangin na katulad ko! Hindi nga kaya kung paikutin ko ang latigo ng ganito. Apoy! Dumaloy ka sa latigo! Ah! Hindi! Lilipulin ko kayo! Ngayon, ikaw naman anak ng demonyo! May isa pa akong alipin na dapat mong harapin! Ulan! Oh, nawala na naman ang apoy na bumabalot sa akin. Dahil ako ang ulan, walang laban sa akin ang apoy sa iyong katawan. Ngayon, malunod ka! Hindi! Lalabanan kita! Ulan! Tapusin mo na yan! Sandali lang, boss! Ito na ang huling buhos! Hindi! Hindi! Ano, babalik ka sa probinsya? Pero, simulan na ang klase natin bukas. Hindi maganda ang kutob ko, Minnie. May nangyayaring masama kay Joseph. Kung totoo man yun, pinsan, wala kang magagawa tungkol doon. Basta, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong ligtas sila ni Aling Marina. Obsessed ka na, pinsan. Hindi pa naman kayo mag-asawa ni Joseph. Bakit ka ba nagkakaganyan? Babalik din ako. Sabihin mo kay tita, kailangan ko lang umuwi sa probinsya. 2 days lang ako, Minnie. 2 days lang. Malademonyo ang buhos ng ulan. Nasa pangalib si Joseph. Natunto na siya ni Lucido. Kailangan tulungan ko siya. Sa huling pagkakataon, kailangan gamitin ko na ito. Elemento ng apoy. Sumalib ka sa akin. Sa huling pagkakataon, gamitin mo ang katawan ko
para labanan ang kampo ng kadiliman. Batik! Ngayon na! He! Hua! Ha! Ha! Sa uling pagkakataon, lalabanan natin sila! Tayo na! Ha! Ha! Mamamatay ka! Mamamatay ka, kutsero! Iwan mo siya! Ako na ang tatapos sa walang kwentang kutserong ito! Nasaan ang kontrata? Nasaan ang matanda? Hindi ko alam kung anong hinahanap mo. Alam kong alam mo! Pwede kitang gawing abo kung gugustuhin ko. Pero ililigtas ko ang buhay mo. Ituro mo lang ang pinagtaguan ng lumang kontrata. Wala sa akin! Hindi ko alam kung nasaan. At kung alam ko man, hindi ko sasabihin sa'yo. Bumalik ka na sa impyernong pinagmulan mo! Ah! Papatayin kitang talaga! Sino? Nasa akin ang kailangan mo! Huwag! Huwag mong ibigay sa kanya! At umaapoy din ang mukha mo! Tanda! Ang matandang kutsero! Katulad mo rin siya! Alipin ang aking ama! Pero pareho kayong walang kwenta! Nasaan ang kontrata? Labanan mo ko! Kung mapapatay mo ko, mapapasa iyo ang lumang kontrata. Hindi! Huwag! Pinatay niya ang asawa ko. Laban ko ito, Joseph! Sa tingin mo, kaya mo akong pabalikan sa impyerno? Pwes! Pagbibigyan kita tanda, ang apoy mo ay walang kapangyarihan sa akin sapagkat ako ay walang kaluluwang susunugin! Huwag! Akong labanan mo! Tumabi ka! Batang kutsero! Wala sa iyo ang kailangan ko! Nasa matandang ito! Ngayon, ako naman! Masunog ka sa apoy ng sarili mong impyerno! Ang akala mo, nasaktan ako sa apoy na binato mo sa akin? Ngayon, tatapusin na kita, matandang kutsero! Ulan! Lunurin mo siya! Namatay ang apoy ko! Malunod ka! Hindi! Hindi! Itigil mo na ito! Ibigay mo na ang kontrata kung yun ang kailangan niya! Hindi! Alam ko kung nasaan ang kontrata. Huwag mo siyang patayin! Tama na! Tama na! Ibibigay ko sa iyo ang lumang kontrata! Huwag mo siyang lunurin! Ibigay mo sa akin ngayon! Habang may natitira pa siyang hininga! Oo! Pero itigil mo na ang ulan! Itigil mo ang buhos ng ulan! Ulan! Tigil! Huwag! Joseph! Nasa sombrero niya! Nariyan ang lumang kontrata! Narito lang pala! Ngayong hawak ko na ito, akin na ang kapangyarihang taglay nito! Hindi! Mga kaluluwang bihag ng kontrata ng kadiliman! Tinatawag ko kayo ngayon! Ako ang bago ninyong Panginoon! Halika! Sumama kayo sa akin! Sige! Sumanib kayo sa akin! Sanib! Hindi ko ginawa! Alam kong ginagawa ko, mga sero. Maghintay ka lang. Matapos ang pagsanib sa kanya, sabay tayong magpapalit anyo. Anong sinasabi mo? Maghintay ka lang.
Ngayon, ako ay ibang nilalang na. Walang makakataik sa akin sapagkat taglay ko na ang libo-libong kaluluwa! Yan ang pagkakamali mo ngayon. Ngayon na, mga zero! Hindi ko na magagamit ang elemento ng apoy. Yun ang huling pagkakataon, Joseph. Kung ganoon ha, mag-isa kong lalabanan ng demonyong ito. Elemento ng apoy! Ngayon mo ako balutin! Wala nang makakataik sa akin! Ako na ang pinakamakapangyarihan! Iyan ang pagkakamali mo! Sapagkat ngayon, may kaluluwa ka na. Ang kaluluwa ng mga binihag ng kontrata. Ngayon, may kaluluwa ng susunugin sa'yo. Hindi mo ako matataik! Tumitig ka sa akin, Lucino. Tingnan mo ang mga pagtrusa ng mga biktima ng kaluluwang nakasalib sa'yo. Hindi! Nararamdaman ko ang pasakit at pagdurusa ng mga biktima! Yan ang papatay sa'yo. Ay naririnig ko ang kanilang mga pag-iyak! Ang kanilang kapighatian! Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo. Bumalik ka, Lucino! Hindi! Nagkamali ako! Hindi! Yusef! Nakita ko nangyari. Salamat, nakaligtas ka. Tulungan mo ako. Kailangan natin gamutin si Mga Sero. Magaling, magaling. Nagawa mong mapabalik sa impyerno ang rebelde kong anak. Tapos ng kontrata ko sa'yo. At ibinalik ko na ang iyong kaluluwa. Pero hindi ko ibabalik ang kapangyarihan ng apoy. Yusef! Hanggat may kasamaan dito sa mundo, gagamitin ko ito laban sa mga kampon mo, Lucio. Bahala ka. Tumupad ako sa kontrata. Balang araw, babalikan kita para bawiin ang kapangyarihang ipinahiram ko lang sa'yo. At hihintayin ko ang pagbabalik mo. Mula ngayon, sisiguruhin ko na wala ka nang mabibiktima sa mga panlalansi mo. Sa kabila ng panlalansi at pang-aakit ng masama, patuloy na mananaig ang mabuti. Hanggat may konsensyang nananaig sa tao, ito ang magliligtas sa kanya patungo sa landas ng impyerno. Dito natatapos ang isa na namang kwento sa linggong ito. Pinamagatang kontrata sa isa na namang gabi ng lagi.